Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa patuloy na pagronda ng Rescue 5, saksiyan ng mga maaksyong pagsagip ng mga biktima mula sa bingit ng kamatayan. Dahil sa Rescue 5, mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo, aaksyonan, ora mismo. Rider na pumailalim sa pampaserong bus, luwa ang buto matapos magkabali-bali ang binti. Mira, sobra laki, grabe pare. Driver ng isang closed van, naipit sa karambola ng 3 sasakyan sa EDSA. Sir, control bleeding lang ako dito sa tuhod At rider na sumemblan sa isang kurbada sa Antipolo, nahati ang ulo. Ang sabi po sa amin dito, nahitan lang daw po ng pad. Batang 36 na oras na baon sa putik matapos humagupit ang bagyong Pablo, himalang nakaligtas. Itong bata, medyo napahiwala yata sa magulang. Kung araw sila, hindi naman mabibig. Saksya na mas pinagting na kampanya ng gobyerno para ilayo publiko sa trahedang dala ng nagningigas na kaboy. At sa pagtatapos ng unang buwan ng training ng Rescue 5 recruits, susubukin ang kanilang kakayahang gampanan ng mas delikadong first aid techniques para sa pilay, bali at dislokasyon ng buto. Luwa ang buto at halos maputol na ang paa ng 28 anyos na traffic enforcer matapos pumailalim sa isang bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Alas 3 ng hapon noong 20 ng Pebrero nang sumalpok di umano ang minamanehong motor ng biktimang si Edward Tudao sa bus sa kanyang unahan. Mayor time along Commonwealth Avenue. Sa may Commonwealth, sige. Sir, estimated time nyo bago kayo mag-touchdown, over. Nandun kami mga 8 hanggang 10 minuto. Sa unang tingin, mistulang galos lang ang tinamo ni Edward. Minabuti naming lagyan siya agad ng suporta sa leeg para maiwasan ang paglala ng anumang pinsala sa spinal column. Nilagyan natin na siya ng C-collar just to anticipate baka nga nagka-problema. Pero nang suruin namin ang kanyang binti at paa, tumambad sa amin ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Sobra laki, grabe pare. Tumiklop yung isang paa niya at lumabas yung mga buto. Doon nga lang ako nagulat kasi sa libro ko lang nakikita yung butong yon. Nararamdaman mo pala nila? Pinosisyon lang natin yung paa niya doon kung saan yung normal. Tapos nilagyan natin ng mga maraming tracings para huminto kahit paano yung dugo makontrol. Sunod namin itong nilagyan ng splint na siya magsisilbing suporta sa nabaling paa. Nararamdaman mo pala nila? Crushing injury o pagkadurog ng isang bahagi ng katawan ang tinamo ni Edward dahil sa aksidente. Sa mga sitwasyong tulad nito, importanteng malapatan kaagad ng paunang lunas ang biktima para mapigilan ang labis na pagdurugo. Takpan ito ng maraming gasa o malinis na tela. Subukan ibalik sa tamang posisyon ang parteng napinsala. Pagkatapos ay lagyan ng splint at talian ng madiin gamit ang bandage bago dalhin sa pinakamalapit na ospital. Base sa investigasyon ng Quezon City Traffic Police Management Office, aksidente ang paghahagip ng bus kay Edward. Matapos naming isugod sa ospital si Edward, napag-alaman namin na tuluyan ng pinutol ang kanyang paa. Dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito, hindi na ito maidudugtong muli sa kanyang binti. Hensel Kiling, Rescue 5.
driver naman na naipit sa minamanehong close van ang aming sinakluluhan nang magkarambola ang tatlong sasakyan sa kanto ng EDSA at Buendia pasado alas 2 ng madaling araw. UP ang harapan ng close van na naipit sa pagitan ng bus at isang delivery truck. Dahilan para hindi makalabas ang driver nito na si Wilman Del Rosario na naipit sa wasak na dashboard. Napaka-traffic sa area, nagkakagulo yung mga tao. Nakita nga natin din yung driver nakaipit dun sa unahan ng kanyang close van. Kasi UP yung unahan ng kanyang close van, ano? Ang kailangan dito, yung extrication tool nga, yung tinatawag na Jaws of Life. So ang kwento rito, nung una siyang nabangga sa likuran ng truck. Tapos ito din, merong bus, unahan itong close van na ito. Sumalpok siya dun sa ulihan ng bus. Kaya ang nangyari, napipi yung pinakaunahan, naipit itong driver. Gasa-gasa. Lumipas ang kalahating oras pero hirap pa rin kaming ilabas ang biktima mula sa nayuping van. Sir, control bleeding lang ako dito sa tuhod, madami. Napagpasya na naming gamitin ang tinatawag na Jaws of Life o hydraulic tool na pangunahing ginagamit sa mga aksidente sa kalsadang tulad nito. Kasama ang MMDA Road Emergency Group at Makati Rescue Team, pinagtulungan naming tanggalin sa pagkakaipit si Wilman. Halos magkasabay lang yung Rescue 5 at saka yung pagdating ng MMDA Road Emergency Group. Nung magkita nga kami, ang hawak agad nila yung kanilang extrication tool. Inihahanda na agad nila para nga gupitin yung mga area na nakaipit dun sa paanong pasyente. Matapos baklasin ang mga nayuping bahagi ng sasakyan, maingat naming inilabas si Wilman at agad na nilagay sa spine board. Bitad. Pagano ka sir? Sa loob na ng ambulansya sinuri at ginamot ang iba pang sugat na tinamo ng naipit na driver bago dalhin sa ospital. Mahigit 1 linggo sa ospital si Wilman. Payo rin ng mga doktor ang 1 buwan na pahinga para sa tuluyan niyang paggaling bago bumalik sa trabaho. Benji Durango, Rescue 5. Hindi na namin dinatnang buhay ang rider na kinilalang si Jonathan Moring nang respondihan namin ang aksidenteng ito sa kahabaan ng sumulong highway sa Antipolo. Tapyas ang mukha ng 17 anyos na biktima sa tindi ng pagsemplang sa isang kurbada at dahil na rin sa kawalan ng suot na helmet. Pagdating namin doon sa area, nakita kagad namin yung tao, kabulagta. Yan yun niya, biyak yung ulo niya. Tumalsik na ilang meters yung utak. It's obvious, kahit naman sino pwedeng magsabi na patay na talaga yung tao. Walang direktang makapagsabi kung nasagi nga ng dump truck si Jonathan o nawalan lang siya ng kontrol sa motorsiklo dahil sa tuloy ng pagpapatakbo. Pero sir, sino nakasagasa dito? Hindi ko masabi kung may nakasagasa, pero may nakasalubong na dump truck. So nung nagsalubong yung truck at yung motor, blind spot. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na biktima ng hit and run si Jonathan. Patuloy naman ang paghahanap sa dump truck na nakabangga sa kanya. Mahalagang maging doble ingat ang mga kapatid nating rider sa tuwing sasampa sa kanilang motorsiklo dahil gahibla lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang simpleng pagsusuot ng helmet ay makakatulong ng malaki para maiwasan ang peligro sa motorsiklo. Jeff Caparas, Rescue 5. Susnod, 2 taong gulang na bata, himalang nakaligtas sa hagupit ni Pablo. Dahil bawat balita, masusing iniimbestigahan, pinagkakatiwalaan, anumang matinding hamon, ang pamamahayag, totoo at kompleto. Dahil higit sa balita, aksyon, katulad ng New Ariel Complete. May pinagsamang power ng bar, brush at bleach, laban sa matitinding mantsa. Ang unbeatable stain removal action, built-in, complete. Tulad ng kompletong pagbabalita ng aksyon. Hatid ng New Ariel Complete, tunay na mapagkakatiwalaan.
sa lungsod ng Danao. Mapa Northern o Southern District ng Cebu, ang apelidong Durano nakaluklok sa pwesto. They can deliver. Any candidate would like the Duranos on their side. Magkapatid ang magsasagupaan. Hindi ko alam kung kailan matatapos ito. Siguro hanggang mamatay siguro kami lahat. He's still my brother. Pero in politics, wala namang magkakapatid eh. Ako po si Martin Adana. Samahan niyo po akong kilalanin ang makapangyarihang baluarte ng mga Durano ng Danao. Bukas, pagkatapos ng Sunday blockbuster ng TV5, ang hudyat ng pagbabago 2013, ang election coverage ng News 5. Pinaghiwalay ng rumaragas ang tubig ang pamilya Tabaleha nang bayuhin ng Bagyong Pablo ang kanilang bayan sa Compostela Valley, Disyembre nung nakarang taon. Pero isang malakas na iyak ang narinig nila mula sa guho. Tinig ng 2 taong gulang na si Gian na 1.5 araw na palang nakabaon. Ang Bagyong Pablo na ang isa sa pinakamalupit na bagyong tumama sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Sa isang iglap, nilimas ng dumaragas ang tubig at landslide ang Compostela Valley at Davao Oriental. Mga probinsyang hindi naman talaga dinadaanan ng bagyo. Doon namin na-experience yung grabing lakas talaga ng Bagyong Pablo. Yung binabayo kami ng malakas na hangin, halos matumba kami sa kinakatayuan namin. Makikita mo talaga yung devastation ng area. Lahat ng dinaanan naming lugar, wala kang makikitang buo na bahay, nakatayong puno, nakatayong poste. Lahat ng ari-arian nasira. Humigit kumulang 1,000 ang namatay at 800 ang hindi na natagpuan pa. Nagimbal ang mundo ni Jason Taballeja na malaman na ang bahay ng kanyang biyanan, kung saan lumikas ang kanyang mag-iina, ay kasama sa mga nilamon ng landslide at baha. Umuwi pala siya sa bahay ng mama niya. Hindi po siya nagsabi sa akin kasi sabi ko sa kanya doon lang siya sa amin. Tapos hindi naman nag-text. Pagdating ng bagyo, wala nang signal. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Jason sa masamang balitang sumalubong sa kanya. Sabi ng kapatid ko, wala na daw Naubos daw lahat yung asawa at anak ko. Hindi ko alam kung ano ang umpisahan ko. Sa lawak ng pinsala at dami ng nasalanta, dagsari ng mga pasyente nangangailangan ng tulong medikal. Nung time kasi na yon, nasaktuhan natin, halos nagsisimula pa lang yung rescue operation. Kada lapag ng pasyente, ina-assess namin kung ano ba yung kailangan niyang tulong na medical, no? yung first aid na gagawin natin sa kanila. Ginagawa natin yun ng madalian para matransport agad sila sa pinakamalapit nga na ospital. Sa puntong ito, tuloy nang nawala na pag-asa si Jason na may mabubuhay pa sa kanyang pamilya. Wala na rin nagawa ang padre de pamilya, kundi pagmasdan ng mga katulad niyang tinakasan na ng lakas para lumaban. Pero hindi inaasahan sa gilid ng ilog kung saan abala ang mga sundalo sa search and rescue operations. Mula sa mga wasak na troso at kahoy na iniwan ng dilubyo, nahukay ang 2 taong gulang na si Gian. Yung nung mga time po na yun, patuloy po yung pag-iikot ng mga tropa po natin. Then, may isang civilian po, ma'am, na nagsabi po sa kanila na may narinig po silang iyak ng bata. Nakuha po yun ng tropa natin doon po sa nakatambak ng mga kahoy, doon sa tabi po ng ilog. Sa ilalim po siya ng nakatambak na kahoy, mga 2 meters, wala doon sa iba po ng mga kahoy. Yun po ang inukay ng mga tropa po natin. At saka napalibutan po siya ng punting putik, umiiyak. Actually, ibinigay sa akin yun ng isang mabuting rescuer din doon sa area. Kinakausap ko yung bata para malaman ko rin yung level of consciousness ng bata. Balot na balot siya sa putik, may mga sugat siya sa mukha, sa katawan, sa kamay, sa paa. 1.5 araw na baon sa guho ang bata. Agad itong sinugod ng mga rescuers sa gymnasium na nagsilbing evacuation center. Naawa ako doon sa bata. Nung nakita ko siya, para kang magulang niya,
na gusto mo na lang yakapin siya. Itong bata, medyo napaiwala yata sa magulang yun. Ako araw sa sakal ng mabibig. Nagkataon na naroon din sa mga sandaling yun si Jason. Hindi pa niya alam na isa sa mga nilalapatan ng paunang lunas o first aid ang nawawalang panganay na si Gian. Kasi ginaganon siya sa sundalo eh. Tapos dumaan doon sa malapit sa akin. Tapos pagtingin ko si Gian, buhay. Puro putik yun eh. Hindi makadilat yung mata. Tapos putik yung mukha. Lahat-lahat. Tapos yung tinga niya na-injured. Parang malapit na matanggal. Ayun, maraming sugat. Sobrang saya ko na may natira pala sa akin. Malaking epekto raw ang dala ng naturang trahedya sa mga taong nasalanta, lalo na kay Gian, na musmus pa lamang at mahina pa ang pangangatawan. Pa yung body temperature mo, but it could also trigger yung tinatawag nating mammalian reflex, wherein yung breathing and also circulation ng blood mo will be lower para makompensate yung needs ng major organs ng body mo. Kinusto namin si Jason at Gian matapos ang 3 buwan. 2 na lang sila ngayon sa buhay. Wala na ang asawa ni Jason at bunsong anak na si Jerome. Pero nabuhay ang kanyang pag-asa dahil sa himalang nangyari sa kanyang panganay na si Gian. Alam ni Jason na hindi magiging madali para sa kanilang mag-ama na basta talikuran ang nakaraan. Pero alang-alang sa kanyang anak, tiyak na lahat ay kakayanin niyang harapin na may pag-asa at pananalig sa Diyos. Nagpapasalamat ako na pa akong natira. Parang siya na lang ang pag-asa ko na mabuhay. Susunod, pamahalaan puspusan ng paghahanda sa pag-iwas sa sunog at survival tips ihahatid ng Rescue 5. Huwag magpapanik, drop, tumiga, at roll. Tapat sa sinumpaang tungkulin. Tapat sa ibinukang bibig. Tapat sa ibinunyag na prinsipyo. Walang bayad ng panloloko at panlilinlang. Hindi nasisiro ng pera at kapangyarihan. Ang kailangan sa pagbabago ay taong malinis ang adhikain, dalisay ang budhi, at umaamin sa pagkakamali. Kung may kapalpakan, harapin ang parusa at pupunan ang kakulangan. Iboto ang kandidatong tapat. Martin Andanab ng News 5. Kakampi mo sa pagbabago. Hindi na magiging hadlang kapansanan ko para puksain si Kidlat. Ako si Diablo. Makikilala na kayo ng lahat bilang Frosta at si Fuego. Alam niyo bang pwede magsalis ang kapangyarihan ninyo? Bibigyan niyo siya ng laban na hindi niya makakalimutan. Nasaan ang pinagmamalaking yung Kidlat? Kidlat, sama-samang lakas. Bukas 2:45 p.m. sa TV5. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surf, Pabula, Pabango at Pa-Birthday ang naghihintay sa iyo sa higit 25 years ng Surf. Unang bunsod pala ng buwan ng Marso na tinaguri ang Fire Prevention Month. Kabi-kabila ng mga insidente ng sunog ang naitala sa Kalakhang, Maynila. Kung saan daang-daang bahay, buhay at ari-arian ang naabo. Sapat nga ba ang kakayahan ng mga mamamayan at mga lokal na pamahalaan na iwasan ang pagkalat ng apoy? Sabay sa pagpasok ng panahon ng tag-init,
Ang pagsalag sa ningas ng trahedyang pupulbos sa buhay at pangarap na marami. Pero sa kabila ng maigting na kampanya kontrang sunog, sunod-sunod pa rin ang mga insidenteng sumisiklab sa bansa taon-taon. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, humigit kumulang 8,000 ang naitalang insidente ng sunog sa Pilipinas taon-taon. Pero sa unang 3 buwan pa lang ng taong 2013, umabot na ito sa 800 o 10%. Pangunahing dalan dito ang salasalabid na kable na kuryente. Appliances na naiwang nakasaksak. At mga bagay tulad ng sigarilyo at napabayaang kandila na mabilis pagmula ng sunog. Palaboy na ngayong may tuturing ang pamilya Madronio matapos lamunin ng apoy ang inuupahan nilang bahay noong unang araw ng Pebrero. Madaling araw nang sumiklam ang apoy na tumupok sa tirahan na mahigit 48 pamilya sa balik-balik Sampaloc, Maynila. Mas nalugbok daw sa hirap ang pamilya ni Lorena na 7 buwang buntis. Siguro sunog na rin mo kami sa taas. Hindi po kami nakababa. Halos naubos po lahat. Wala pong natira talaga. Basta yung mga bata lang ang mga importante na ibaba namin. Ayon sa tagapagsalita ng BFP-NCR, sa kabila ng paulit-ulit na paalala, marami pa rin ang pinipiling magsawalang bahala. Hindi din daw sapat ang budget na nakatakda para sa kanila. Pinagkakasya lang natin kung ano ang naibibigay sa atin na pondo. Meron tayong mga volunteers. Ito naman ang pinupunuan naman nila yung ating kakulangan as far as manpower and resources is concerned. Taong 2010, nang huling bigyan ng uniforme si Senior Fire Officer Florentino Batain ng BFP-NCR. Ayon sa kanya, mahigit sa 200 sunog ng ligtas niyang naapula gamit ang animoy naghihingalo na niyang uniforme. Halos itaya namin ang buhay namin. Kahit wala kaming masyadong gamit, luma, hindi namin itid ang trabaho namin. Nitong nakarang Miyerkules, matapos ang halos 3 taon, napalitan na ng bago ang kanilang uniforme. Mas mainam na ngayon kasi na-issue na kami ng kompleto. Bago na yung backer and trouser namin, bago kaming bota, may bago kaming helmet, may breathing apparatus na rin kami na ginagamit. So mas silyado na yung katawan namin, nape-penetrate namin kahit na makapalang usok, makapalang apoy. Personal namin binisita ang Fire National Training Institute ng BFP. Sa isa sa mga pinakadelikado nilang pagsasanay. Gamit ang makabagong mga aparato, kampanya ang bawat isa na mas magagampanan nila ang kanilang tungkulin. Pagsasayaw ang ginamit ang ahensya na paraan para may parating sa mga mamamayan ang kanilang kampanya kontra sunog. Ang pagkakaiba ngayon sa programa ay parang may involvement na rin yung pinofocus natin sa mga kabataan. Meron tayong ibibigay ng mga leaflets at meron mga iba-ibang pakulo na kung saan ay naka-attention din tayo dito sa mga kabataan. Kung sakali maipit tayo sa isang nasusunog na gusali o bahay, narito ang ilang mga tips para mailigtas kayo mula sa kapahamakan. Kung sakaling nagising kang nagliliyab ng kwarto, huwag bigla-biglang babangon. Sa halip na lumulong na lang sa gilid ng kama, papalabas ng kwarto. Ang usok ang hinahanap niya ang pinakamataas na pwede niya puntahan. Kaya kita po natin na dyan lahat ng usok dito sa baba. Safe tayo. Wasang ding matrap sa banyo. Isa sa mga maling akala na lagi natin napapanood sa telebisyon at sa mga pelikula ay kapag may sunog, ang pinaka-safe na lugar ay ang banyo. Maling-mali po yan. Akala natin safe dahil may tubig. Pero maaari tayong matrap dito. Sa kapal ng usok, maaring wala na rin makita. Ang importante, kabisado natin ang ating tahanan para makalikas tayo ng ligtas. Kung sakali makita mo na ang pinto at nahagip ka ng apoy, gawin ang stop, drop, and roll. Stop, drop, and roll. Stop, huwag magpapanik. Drop, humiga, at roll. Sa pagtatapos ng unang buwan ng pagsasanay ng recruits na sina Manu at Sean bilang Emergency Medical Technicians o EMT, marami na rin ang kanilang natutunan tungkol sa first aid at emergency transfer and rescue. Sapat na kaya ito para sumapakit lang bilang mga bagong miyembro ng Rescue 5.
Manu and Sean, welcome back. Medyo matagal tayo hindi nakita. Kamusta naman ang classes natin? Pahirap ng pahirap. Very interesting. Siyempre, alam ninyo yung pinaka-goal ninyo ay sumabak na sa mga totoong mga insidente, aksidente, at mga iba't ibang mga sitwasyon na hindi inaasahan. Okay? Dapat matiyak natin na kayo ay handa. Talas ng isip at kakayahang pisikal ang kinakailangan para malampasan nila ang susunod na misyon. Isang kasamahan sa trabaho ang kunwari nahulog sa hagdan at nabalian ng buto sa binti. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan lagyan ng splint ang apektadong bahagi ng katawan. Ito ang paglalagay ng matigas na bagay tulad ng board o kahoy at paglalagay ng bandage para hindi lumala ang pinsala bago isugod sa ospital. So Manu, alam mo na yung sitwasyon? Ready ka na? Yes, ready. Go! Kamusta po kayo? Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Okay, sigurado kayo, binti lang ha. Check ko lang para sigurado tayo kung saan exactly yung injury nyo ha. Bitawan nyo muna actually, yung splinting per se, no, very relevant sa akin yun dahil nga yung mga ginagawa ko, mga sports and hobbies. So, pag halimbawa, may mangyari sa akin o sa mga kaibigan ko, masama ko sa mga activities ko, alam ko kung paano i-handle yung situation. Ay, Sean, alam mo na yung sitwasyon? Ready ka na? Go! Po si Sean, tutulungan ko po kayo. Hindi ko ma-imagine at hindi ko masabi sa ngayon kung paano ako magre-react sa totoo. Pero eto ngang parang mock-up pa lang, medyo napapanik na ako. Lalo na kung umaarte talaga siyang aray, non-stop. At pressure akong bilisan. Lalo po ng malalim. Okay. Matapos ang ilang minuto, maingat ring nailagay ni Sean ang splint sa binti ng pasyente. Alamin natin ang mga grade ninyo. Simulan natin kay Manu, Sir Mark. 9-0. 9-0. Sean? For Sean, I will give you 89. 89. Pwede. Alam niyo ang ibig sabihin nun. Pasok pa rin kayo bilang mga recruits ng Rescue 5. Congratulations. Natapos ng unang buwan ng pagsasanay ni Sean at Manu sa EMT school. Kakayanin na kaya nilang sumabak sa aksyon bilang mga miyembro ng Rescue 5. Sa panahon ng aberya, panatilihing buo ang loob at matalas ang isipan. Dahil sa bawat sakuna, buhay ang nakataya. Sa anumang insidente, tumawag agad sa aming hotline sa 922-5155. Dahil mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo, aaksyonan, ora mismo. Ako po si Paolo Bejones at kami ang Rescue 5.